You're so handsome, Doctor. Puri ni Hope sa doktor. Matamis naman ang umiti si Matt. Thank you, little Hope. You're nice. I like you. Hope smiled again. Nung nakiusap sa kanya na kung pwede ba siya makausap, pumayag siya. Tingin niya ay wala naman ang sapat na rason para itago niya dito ang anak nila dahil alam na rin naman ito ang tunay. Anak natin siya, hindi ba? Ako ang ama niya. Noong bigla kang umalis ng walang paalam, pinagbubuntis mo siya noon, tama ba? Bakit itinago mo ang anak natin, Liza? I'm sorry. Ginawa ko yun kasi ayoko masira ang future mo. Paano masisira yun? Kung isa ka sa mga dahilan ko noon para magpatuloy, paano ka magiging hadlang kung ikaw ang isa sa mga naging inspirasyon ko? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! To confirm, you've requested a well-done steak paired with a champagne and a side dish of your preference. For dessert, you've chosen the caviar and white chocolate mousse. Is that correct? Tanong ng waiter na si Matthew Hendrick sa dalagang mag-iisang nakaupo sa lamesa. Tila ba malalim ang iniisip at nakatulala pa? Ahem. Tumikim si Matt upang makuha ang atensyon ng dalagang tila wala sa sarili at hindi naririnig ang mga sinasabi niya. Dahil sa pagtikim niya ay bumaling ang tingin nito sa kanya. Is that everything for your order, ma'am? Or would you like to add anything else? No, that's all. Tugon ng dalaga. Just make sure that my steak is well done. I don't want to see any blood in my food. Sure, ma'am. Matapos makuha ni Matt ang order ng dalaga, ay iniwan niya na ito. Hindi naman nagtagal ang paghihintay ng dalaga dahil pagkalipas lamang ng ilang sandali ay may dumating na waiter na nagdala ng kanyang pagkain. Ibang waiter na ang nag-abot ng order. At nang makita ng dalaga kung ano ang inilapag sa kanyang mesa, bigla siyang nainis. Hindi iyon ang gusto niya. Why is the steak cooked well done? May bahid ng inis ang timbre ng boses niya. Nagtataka na nag-angat ng tingin sa kanya ang waiter. Ma'am, hindi po ba't gusto niyo ng steak niyo ay well done? Hindi ito ang in-order ko. Nagtatakang itsura ng waiter. Pero ma'am, yan po ang binigay sa akin ng waiter na kumuha ng order mo kanina. Habang naririnig ito, lumitaw ang galit sa mukha ng dalaga. Mainit na ang kanyang ulo dahil sa mga nangyayaring hindi maganda sa kanyang buhay at lalo lang na uminit ang ulo niya dahil dito. Ang tanging gusto niya lang naman ay kumain ng payapa, lalo na't buong araw na siyang hindi kumakain. Where is he? Nasaan ang kumuha ng order ko? Iharap mo siya sa akin, ngayon din. Gusto ko siyang makausap. Mariin na utos ng dalaga. Alanganin na tumango naman ang waiter. Tatawagin ko lang po siya, ma'am. Dali-daling umalis ang waiter at lumapit kay Matt, na abala naman sa pagpupunas ng mga champagne glass. Matthew, halika. Mukhang may kasalanan ka sa customer na yun. Abiso ng waiter, sabay turo sa galit na babae. Napakunot noon naman si Matt at sinundan ng tingin na itinuturo ng kanyang kapwa waiter. Bakit? Nagtataka namang tanong ni Matt na napahinto sa pagpupunas ng baso sa kanyang kamay. Galit na galit siya, maling order daw ata ang nasulat mo. Nilapag ni Matt ang hawak na baso sa countertop at sinundan si Santi, ang waiter patungo sa lamesa ng dalagang nag-iisa. Agad niyang napansin ang masungit na ekspresyon ng dalaga na tila may galit sa kanila. Ikaw bang kumuha ng order ko kanina? Tanong ng dalaga na may tono ng pagkairita pagkalapit sa table nito. Tumango si Matt at magalang na sumagot. Ako nga po, ma'am. Mas lalong nagtaas ang kilay ang dalaga. Parang hindi niya nagustuhan ang pagiging kalmado ni Matt. Are you stupid? Hindi ba't ang sabi ko medium rare ang gusto ko? Bakit well done tong steak ko? Sandaling tiningnan ni Matt ang order nito bago sumagot.
Hindi po ba't sabi mo kanina ay well done ang gusto mo dahil ayaw mo sa may dugo? No, you're lying. Hindi ko sinabi yan. I don't like my steak well done. Asik nito sa kanya. Mataas pa rin ang tono ng boses ng dalaga, kaya't ang ibang customer sa loob ay napapatingin na sa kanila. Pero ma'am, malinaw na sinabi mo sa akin kanina na well done ang gusto mo. Sabi pa ni Matt na may pagtitimpi. Hindi siya nagpakita ng takot na masungit na ugali ng dalaga, bagkus ay nagpatuloy siya sa pagiging magalang. Hindi na rin kasi bago para kay Matt ang ganitong ugali ng mga customer dahil marami na siyang mga na-encounter na ganito noon. Sinasabi mo bang ako ang may kasalanan dito? Pasubali nito. Yes, idiniin niya. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? May bahid ng pang-uuyam na tura nito. You're just a waiter. At sa ating dalawa, ay ikaw ang may pagkakamali dahil mali ang order na naisulat mo. Besides, customers are always right. Huminga ng malalim si Matt para manatiling kalmado. Ma'am, ayoko pong maging bastos pero ang salitang the customer is always right ay ina-apply lang sa mga pagkakataong tama ang customer. Sa sitwasyong to, hindi ito angkop dahil malinaw na ikaw ang nagkamali. 2 beses ko pa nga pong tinanong sa inyo kung ano ang order niyo. At bago ako umalis, inulit ko pa mga sinulat kong order. Malinaw po na well done ang naroon dahil galing mismo sa iyo ang mga salita. Mabilis na nag-alab ang mga mata ng dalaga sa galit. Ngunit pinanatili ni Matt ang kanyang postura. Masyado na siyang pinapahiya ng dalagang ito lalo na't maraming mga customer ang nakatingin sa kanila ngayon. Naiinis na si Matt, ngunit pinanatili niyang hindi ito halata sa kanyang itsura. Bakit pa may mga ganitong tao? Malinaw na silang nagkamali. Tapos ibubuntong pang sisi sa iba. Ang yabang mo rin ano? Sino ba nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magyabang ng ganyan sa akin? Puno ng pangungutya ang mga mata ng dalaga habang diretsong nakatingin sa kanya. Hindi niya na malaman kung anong isasagot. Seryoso ang tono ng boses nito. At ramdam na ramdam ang pagnanasa nitong patuloy na pahiyain siya sa harap ng ibang customer. Ma'am, wala po ako intensyong magyabang. Ang ginagawa ko lang ay ang aking trabaho. Sagot ni Matt. Tinatangkang panatilihin ang kanyang boses na kalmado. Kung nais niyo po ng panibagong steak, gagawin namin yung kaagad. Ngunit sana, maunawaan mo rin na hindi ako nagkamali sa pagkuha ng order ninyo. Bago pa man makapagreklamo ulit ang babae, dumating na ang manager ng restaurant. Kasunod ng isang waiter na tumawag sa manager dahil napansin ang gulo. Anong nangyari dito? Tanong ng manager habang sinulyapan si Matt. Matapang na sumagot naman ang dalaga. Maling order ang binigay niya sa akin. Kaagad namang nagpaliwanag si Matt. Sir, tama pong order na sinulat ko. Siya pong nagsabi na well done ang gusto niya dahil ayaw niya raw ng dugo sa kinakain niya. Ngayon po ay nagrereklamo siya dahil ang sabi niya raw ay maling order daw ang binigay sa kanya. Ma'am, palitan na lang po namin ang order mo. Magalang na wika ng manager sa dalaga na nananatiling matalimang tingin kay Matt na kalmado pa rin sa kabila ng sitwasyon. Kahit wag niyo nang palitan, I just want that rude guy to be fired. Pasaring pa ng dalaga. Akmang papalag na sana si Matt dahil mawawalan pa siya ng trabaho kahit na wala naman siyang kasalanan. Pero sinenyasan siya ng manager na manatiling kalmado. Ay hindi po naman pwedeng gawin yon, ma'am. Magaling siya sa trabaho niya at hindi po sapat na dahilan ng nangyari kanina para mawalan siya ng trabaho. Kalmado pa rin sambit ng manager. But I hate him. Pagwawala ng babae. Papalitan na lang po namin ang order niyo, ma'am. Bago pa man lumala ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, pinakiusapan na ng manager si Matt na bumalik na lang sa kanyang ginagawa at ito na ang magkahasikaso sa babae. At bagaman inis na inis pa rin ang dalaga, malamig lamang na tinapunan niya ito ng tingin at umalis na siya sa sitwasyon. Sa kanyang pagtalikod, ramdam ni Matt ang matalim na titig ng dalaga na para bang may mga sinag ng laser na tumutusok sa kanyang likod. Habang naglalakad si Matt pabalik sa counter, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Anong nangyari, Matt? Bakit bigla na lang nag-iskandalo yung babaeng yun?
Kunot noon na usisa sa kanya ng waitress na si Laya. Ayaw aminin na siyang may malit, hindi ako. Tuyong tura ni Matt. Habang ipinagpatuloy ni Matt ang kanyang gawain, sumusulyap siya sa table ng dalaga na may nahon pa rin kinakausap ang kanilang manager. Sa isip-isip ni Matt, sayang maganda pa naman ang dalaga. Mapagkakamalang sikat na artista. Kung tutuusin, mas maganda pa ang dalaga kaysa sa mga kilalang most beautiful girls in the world. Problema, may ugali nga lang ang dalaga. Baka kung mabait lamang ang dalaga, marahil ay napahanga na siya dito. Sayang ang ganda. Sama naman ng ugali. Ani ng isang bahagi ng isip ni Matt. Napailing na lang siya at muling finocus ang atensyon sa kanyang ginagawa. Matt, naayos ang gulo. Mainit lang ang ulo ng babae kanina kaya nagalit ka agad siya. Humingi na siya ng dispensa sa amin. Pumayag na din na palitan na lang ang steak niya. Imporma sa kanya ng manager. Hindi po ba ako mawawala ng trabaho dahil sa kanya? Niniguro na tanong niya dito. Hindi, don't worry. Tumango naman si Matt. Salamat po sir. Samantalang ang dalagang si Liza naman ay tila sunod-sunod ang kamalasan ng nangyari sa kanyang buhay. Noong nagpasya na sana siyang umuwi sa bahay nila, bigla na lang nag-flat ang gulong ng kotse niya. Kaya naman kahit na malalim na ang gabi, narito pa rin siya sa tapat ng restaurant kung saan siya kumakain at nag-iskandalo pa dala ng init ng ulo niya kanina. Inis na upo si Liza sa planter bench. Pagod ang kanyang katawan at ganun din ang isipan niya. Pero kailangan niyang maghintay na dumaan ang sasakyan para makahingi siya ng tulong. Habang nakasandal siya sa halaman sa likuran, hindi niya naman namalaya na unti-unti na siyang nakatulog roon. Tuloy ang kanyang pag-aalala at inis sa hindi magandang nangyari. Nang makatulog siya sa gilid, ang mga tunog ng paligid ay tila naglalaho at ang kanyang isip ay nahuhulog sa tahimik na pagninilay. Ang mahina at malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha at sa kabila ng kanyang pagod, unti-unti siyang napayapa sa kanyang pagtulog. Hindi malaman ng dalaga kung ilang oras na ba siya natutulog. Nagising na lamang siya dahil sa isang marahan na pagtapik sa kanyang balikat at narinig ang malalim na boses ng isang lalaki na tinawag siya. Miss! Miss, alam mo ba kung anong oras na? Bakit nakatambay ka pa dito? Ang malalim na boses ulit ng lalaki. Dahil sa naistorbo ang kanyang tulog, naguguluhan at nangihina pa si Liza nang buksan niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang waiter kanina. Bakit ba? I like it here. Ang masungit na timbre sa kanyang boses ay napalitan ng saya. Oh, it's you! The waiter! Nang makilala siya ng waiter, agad na nag-ibang ekspresyon nito at umayos din ulit ng tayo. Tch! Kung alam kong ikaw lang pala, di na sana kita ginising at tinayaan na lang kitang maligas sa lamig dyan. Ano? Naiinis siyang sabit. Umuwi ka na sa inyo, miss. Hindi ito hotel. Hindi pwedeng dito ka matulog. I want to, but... Hindi niya tinuloy ang kanyang sasabihin at gumuso. But? Taas kilay na usisa nito. But nag-flat ang gulong ng kotse ko. I was hoping somebody would help me out. Kaya ako nasa labas kaso wala namang dumaan kaya hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nakanguso pa rin aniya. Wala ka bang cellphone? Akala ko ba sobrang mayaman ka? Bakit hindi ka malang makatawag sa mga professional mechanics na pwede mong bayaran ng limpak-limpak na salapi para ayusin na lang sa sasakyan mo? May bahid ng pang-uuyam na tura nito. Nang-iinsulto ka ba? Naiinis naman na tanong ni Liza sa binata. Naiinsulto ka ba? Pabalang na balik na tanong nito. You're an a-hole. Asik niya. Alam mo miss, tawagan mo na lang ang kilala mong pangmayaman na mekaniko at humingi ka ng tulong sa kanya para maayos na yung sasakyan mo. May himig pa rin ang pang-aasar na sabi ni Matt. My phone died. Sambit ni Liza na biglang nakadama ng panliliit sa sarili. Nalubat ang cellphone ko. Hindi ko na-charge because I've been wandering for a week now since I ran away from home. Nang iinsulto na mahina nitong tumawa. Lumayas ka pala sa inyo tapos hindi mo walang alam ang mga basic survival skills?
Uminit na naman ang ulo ni Liza sa binata. It's not like that, okay? Hindi ako lumayas. Nagpapalamig lang ako ng ulo. You know? Healing my broken heart. Bagaman malamlam ang ilaw kung nasaan sila ngayon, nakita niya ang pagtaas ng makapal na kilay ng binata. So ano? Balak mo bang matulog dito sa labas? Wala ka bang balak na maghanap ng matutuluyan? Wala namang hotel na malapit dito eh. Katwiran niya. Wala talaga. Pabalang pa nitong sabi. Tumayo na si Liza. I'm going to leave. But only if you help me fix my car. I can't drive away in this condition. Bakit ko naman gagawin yun? Puno ng sarcasm ang boses nito. At ano nga bang dahilan para tulungan siya nito? Una sa lahat, pinahiya niya ito kanina sa loob ng restaurant at kung ano-ano pang mga sinabi niya dahil lang sa nag-init ang ulo niya. Sa mga oras na yon, lalo lang siyang nandiit sa kanyang sarili. Paano niya ba maipapaliwanag dito ang kanyang naging asal kanina? Bakit ba siya naging ganon? Sa totoo lang, hindi niya sinasadya. Kasi I need your help. And you're a gentleman? Sambit ni Liza. Miss, hindi ako gentleman. Sabi mo nga kanina, gago ako kaya bahala ka rin sa buhay mo. Kung gusto mo mag-overnight dito, ba walang problema yun. Maganda nga yung gagawin mo para may security ang restaurant. Maligas ka sa lamig. Isipin mo na lang na malambot ang semento. Tinalikuran na siya ng binata, ngunit bago pa man ito makaalis, ay maagap nang hinawakan niya ang isang kamay nito kaya naman kunot noo siya nitong binalingan. Ano? Pagsusungit nito sa kanya. Help me? Please? I wanna go home pero hindi ko kaya ayusin ang sasakyan ko. Hinarap siya nito. Tutulungan kita, pero sa isang kondisyon. Ano? Is it hard? Para sa mga taong ma-pride na katulad mo, oo, mahirap nga ang kondisyon ko. Nag-alangan siyang sumagot. Ano bang kailangan kong gawin para tulungan mo ako? Simple lang naman. Humingi ka ng pasensya sa mga sinabi at ginawa mong pamamahiya sa akin kanina. Kailangan yung bukal sa loob ang paghingi mo ng tawad sa akin. Kung hindi ko magugustuhan, wala kang tulong na makukuha mula sa akin. I'm sorry. Walang bahid na sinseridad na sabi niya. Ano? I said I'm sorry. Medyo inis na siya. Kaso hindi nadalang binata sa paghingi niya ng pasensya. Binawi nito ang kamay na hawak niya at akmang tutuloy na sa pag-alis. Mabuti na lang, muli niya itong nahawakan. Oh, wait! Ano na naman? May bahid na ng inis ang tono ng boses nito. Why are you leaving? Wala namang silbing pananatili ko rito para lang pakinggan ang napipilitan mong paghingi ng tawad sa akin. Hindi ako napipilitan, okay? Tsaka nagbuntong hiningi siya. Look, I'm really sorry. Ngunit wala pa rin iyon para sa binata. I'm really sorry. Pag-ulit niya. Pero this time, mas genuine na yun. Kasi maling nagawa at nasabi ko sa'yo kanina. Hindi ko dapat ginawa yun kasi ang mga ganong bagay pwede naman na madaan sa mas mahinahon na usapan. Mainit lang ang ulo ko kanina pero alam kong mali na dinamay kita sa init ng ulo ko dahil tuloy sa akin muntik ka pang mawalan ng trabaho. Alam ko rin na hindi ko dapat sinabi sa'yo mga salitang yon. Nakakasakit kasi sa loob. At kahit akong sabihan nun masasaktan din ako. Nananatiling nakatingin sa kanya ang binata. Tila ba nagdadalawang isip pa ito kung maniniwala sa kanyang sinabi. I'm genuinely sorry. Sambit niya ulit habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito, parang sincere na siya. Pero hindi man lang ito naantig sa kanyang mga sinabi. Tumuloy na ito sa pag-alis hanggang sa nabitawan niya na ang braso nito. Hey, saan ka pupunta? Tanong niya. Kukunin ko lang ang flashlight sa loob. Babalik ka ha? Tumigil ang binata sa paglakad. Pag-iisipan ko. Hindi mo ako tutulungan?
Pag-iisipan ko pa. Wala nang nagawa si Liza kundi ang pagmasdan ng binata na bumalik sa loob ng restaurant. Animoy na uupos sa kandila. Muling umupo siya sa kinauupuan niya kahit na malalim na nagbuntong hininga. Iyon ang unang beses na nag-apologize siya sa isang tao. At ang ending, hindi siya tinulungan ni Matt. Looks like kailangan ko talaga magpalipas ng gabi sa loob ng sasakyan ko. Naisip niya. Nasaan ang spare mong gulong? Makalipas ang ilang sandali ay narinig niya ulit ang malalim na boses ng binata, kaya kaagad siyang tumayo at may ngiti na sa labi na hinarap ito. You're back! Masaya sabi niya. Nasa likod ang gulong. Dali-dali siyang sumunod sa binata upang lumapit ito sa compartment ng kotse niya. Siya nang nagbukas noon, habang ang binata naman ay kumuha ng spare na gulong. Dahil may kabigatan ng gulong, kinuha niya ang flashlight na hawak nito at siya nang nag-ilaw dito. Habang pinapalitan nito ang gulong, nasa tabi siya at iniilawan nito, nagmamasid sa bawat galaw ng binata. Ano palang pangalan mo? Maya-maya ay tanong niya dito. Matthew Hendricks. I thank you so much for helping me, Matt. Matthew. Ha? Iyan ang pangalan ko, hindi Matt. Walang buhay ang tono ng boses nito. Short ng Matthew. Pero mga ka-close ko lang pwedeng tumawag sa akin yan. Nakakatamad naman i-pronounce yung buong name mo. I'd rather call you Matt. Cute naman yun. Katwiran niya. Ako nga pala si Elizabeth Jones. Liza na lang ang itawag mo sa akin. Bakit hindi Eliza o Beth? Parang napaka-formal kasi ng Eliza. I don't like it. And Beth? Ayoko sa Beth. Bakit? Parang matanda. Mahinang natawa ang binata dahil sa sinabi niya at parang inaasar pa siya sa sunod nitong sinabi. Ayusin mo ang pag-ilaw, Beth. Hindi tayo matatapos dito kung saan-saan mo tinututok yung ilaw mo. Oops, sorry. Aniya, tinutok na ulit ito sa ginagawa nito ang flashlight. Sobrang malamig ang simoy ng hangin ngayon. Halos mangatal na nga siya sa lamig at tanging silang dalawa lamang ang nasa labas kaya sobrang tahimik. Ayaw naman ni Liza ng sobrang tahimik kasi pakiramdam niya ay sobrang awkward nila. May lahi ka? Nagtanong ulit siya sa binata. Bakit mo natanong? Kasi mukhang may lahi ka eh. Siguro. Anong lahi mo? O sisa niya. Sa hinuha naman ni Liza, may lahing Arabian at Russian ng binata. Napakaganda kasi ng mga mata nito. Kakaiba rin ang charm na taglay. Hindi ko alam. Tipid na sagot ng binata na tanong niya. Paano hindi mo alam? Hindi ko nakita o nakalala ang ama ko kaya hindi ko alam kung anong lahi niya. Aswang siguro? May pailalim na biro na sinabi nito. Nagpapatawa ka ba? Tiningala naman siya ni Matt. Bakit? Tumatawa ba ako? You're really annoying. Ganon ka rin. Napanguso na lamang siya habang ang binata naman ay binalik na ang atensyon sa ginagawa. Hey! Pagkalipas ng ilang segundo ay ginulo niya ulit ito. Pamilyado ka na ba? Out of a sudden, iyon ang tinanong niya. Curious kasi siya kung single pa ba ito. Hindi. May girlfriend? Wala. Bakit? Usisa niya. Bakit ba ang dami mong tanong? Wala lang, I'm just curious. Ilawan mo na lang ako dito. Hindi ko na makita dahil kung saan-saan mo nakatutok ang flashlight. Hindi mo ba alam kung ano ang dapat na ilawan? Sorry. Inilawan niya ulit ito. Kinakabit na lang nito ngayon ng mga tornilyo. Bakit pala kahit late na nandito ka pa rin? Late ba kayong pinapauwi? Nag-overtime ako. Swerte ko pala na nag-overtime ka kasi natulungan mo ako. Ako naman ang minalas. Because of me? Ano pa nga ba? Hindi nagtagal ay natapos na itong palitan ng gulong. Ibinalik ni Matt ang flat na gulong sa likod habang si Liza naman ay tuwang-tuwa dahil makakauwi na siya. Bakit ang galing mo sa sasakyan? Do you also have a car? Tanong niyang muli kay Matt. Dati ako mekaniko.
Really? Bakit naging waiter ka na? Nagsara kami. Subukan mo ng paandarin. Tingnan ko kung maayos na. Oh, napatango siya at pumasok na sa loob. Sinunod ang utos nito. Nang umandar ang makina ay sinabi na ni Matt na ayos na. Mas lalo siyang natuwa. Inilabas ni Liza ang ulo sa bintana para makita ang binata. Uuwi ka na ba? Gusto mong hatid na lang kita? Hindi na, umuwi ka na. Tapos ay iniwan na siya nito kaya sumigaw na lang siya ng pasasalamat. At nang dahil nga sa tulong ni Matthew, nakauwi siya sa kanilang bahay at nakatulog sa malambot niyang kama ng payapa. Nang dahil sa hindi niya pag-uwi sa loob ng mahigit 1 linggo, nagalit sa kanya ang strict niyang mga magulang at hindi na muna siya pinayagang lumabas ulit dahil baka ulitin na naman daw niya ginawa niya. Nababagot na naman siya sa kanilang mansyon at gustong magliwaliw. Mom, kung hindi niyo ako papayagan na umalis ng bahay, mas lalo ko lang maiisip ang ginagawang panuloko sa akin ni Lawrence at Madison. Inis niyang sinabi. Bakit kasi iniisip mo pa sila? Hayaan mo lang mga yon. They're happy together. Wala ka na magagawa. Inis pa rin na naupo siya sa couch. Wala ka talagang pakialam sa kung anong nararamdaman ko. I got cheated, okay? Normal lang naman na magdalamhati ako. Wala ka naman ang magagawa kahit pa maglumpasay ka riyan. Hindi na babalik sa'yo yang si Lawrence dahil mas mahal niya nga ngayon ang best friend mo. Kaya ayus-ayusin mo na lang ang buhay mo. Simulan mo na ang training para maging handa ka sa pagti-take over sa kumpanya natin. Hindi niya pinansin ang sinabi ng mommy niya at nagbingi-bingihan na lamang. Ano pa nga ba ang bago? Ganon naman ang ugali ng kanyang ina. Wala talaga itong pakialam sa kanya. Noong nalaman ng mga magulang niya na niloko siya ng ex-boyfriend niyang si Lawrence at best friend niyang si Madison, wala man lang ni isa ang nagalit sa dalawa dahil sa ginawang panuloko sa kanya. Parang masaya pa nga sila para kay Madison. Noong pwede na ulit siyang lumabas ng mansyon, nagpa siya si Liza na bumalik sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Matt. Hindi kasi siya nakapagpasalamat ng maayos kay Matt kaya naisip niya na gawin yun ngayon. Hindi niya alam kung anong klaseng tao si Matt at kung anong mga gusto nito kaya bago siya dumiretso sa restaurant, dumaan pa muna siya sa isang bake shop para bumili ng cupcakes na ibibigay niya kay Matt. May ngiti pa sa kanyang mga labi na pumasok sa restaurant. Bit-bit ang cupcake na para kay Matt ngunit agad din na naglaho ang kanyang ngiti nang makita niya kung sino ang nakasalubong niya. Liza, you're here! Gulat na sabi ni Madison. Nakakapit ito sa braso ng ex-boyfriend niyang si Lawrence na inagaw lang nito sa kanya. Pilit naman siyang ngumiti sa mga ito. Oh, I'm glad to see you all here. It's nice to have you around. Pilit niya pang tinatago ang bitterness sa boses niya dahil ayaw niyang isipin ng dalawa na affected pa rin siya sa ginawa nila sa kanya. Kahit pa 2 months ago lang niyang nahuli ang mga ito na niloloko siya. Madalas ka bang kumain dito? Tanong sa kanya ni Madison. Yeah. Itong boyfriend ko kasi gusto niya raw na i-try namin dito kasi ni-recommend ito ng kaibigan niya sa kanya. Sinulipan niya si Lawrence at titig na titig sa kanya. That sounds great. I hope you enjoy your time here. By the way, you should definitely try their steak. It's the best. Ngumiti naman si Madison. Iyong ngiti na halatang sobrang fake. Mag-isa ka lang ba ngayon? Yeah, but I'm actually here to visit my boyfriend. Bahala na kung ano magiging kalabasan nitong kasinungalingan niya. Boyfriend? Gulat na tanong naman ni Lawrence. Yeah. Nakangiti pa rin siya kahit na kinakabahan siya sa pagsisinungaling. May bago ka na agad? Oo naman. Mabuti na lang talaga at nakita niya si Matt na nagdala ng order kaya lumawak ang ngiti niya. Ayun siya. Tinuro niya ang direksyon ni Matt. That's my boyfriend there. Hey Matt! Tumingin naman agad sa kanya si Matt na marinig nito ang boses niya. Habang si Madison at Lawrence naman ay bakas pa rin ang gulat sa mga mukha habang nakatingin kay Matt. I'll see you guys around. Enjoy! Nakangiti pang paalam niya sa dalawa bago siya lumapit kay Matt na nasa kanyang tingin.
Liza, hi baby! Putol niya sa sasabihin nito na ikinakunot naman ng noon ng binata. Ramdam ni Liza na nasa kanila pa rin ang tingin ni Lawrence at Madison, kaya bigla niyang pinulupot ang braso niya sa leeg ni Matt na mas lalong ikinabigla nito. Anong, stop talking and kiss me back. Hindi na nakagalaw si Matt nang bigla siyang halikan ni Liza. Mapusok ang uri ng pagkakahalik niya. Tila ba ang bawat segundo ay puno ng damdaming gusto niyang iparating. Nakapikit pa ang kanyang mga mata para ipakita sa ex-boyfriend at ex-best friend niya na naka-move on na siya sa kanila. Patapos ang ilang saglit, kumala siya at nagkatitigan silang dalawa ni Matt. Sa mga mata ni Matt, mayroong pagkalito at pagkagulat na tila hindi makapaniwala sa nangyari. Liza, untag ni Matt. Bago mariin itong lumunok at biglang hinawakan ng kamay niya, tsaka siya hinila paalis roon. Nagpatianod naman si Liza kay Matt. Kahit na hindi niya pinahalata na kinakabahan siya, lumabas sila ng restaurant para hindi na magambala ang mga tao naroon. Bigla namang isinandal ni Matt ang likuran niya sa malamig na pader at ang galit nitong mga mata ay diretsong tumitig sa kanya. Ugali mo ba talagang mamahiya tapos bigla ka na lang mga halik ng taong hindi mo naman lubos na kilala? Nahulog ang tingin ni Liza sa sahig. Parang nahulog din ang kanyang puso. I'm sorry. Bakit mo ginawa yun? May bahid pa rin ng inis ang tono ng boses nito. Nag-angat naman siya ng tingin dito. Nasa loob ang ex-boyfriend ko. Oh, tapos? Kasama niyang bago niya. Napabuntong hininga si Matt ng malalim. Iyon lang? Dinamay mo ako dahil sa simpleng bagay na yon? Eh ano naman kung andun sila? Hindi yun sapat na dahilan para bigla mo na lang akong halikan sa oras ng trabaho ko. Eh, best friend ko ang bago niya. We've been best friends since we're just kids. But she betrayed me. She stole my boyfriend. Pag-amin niya. I never thought she would do something like this to me, especially after all the years we've shared and the support we've given each other. Kaya nasaktan at nagalit ako. Kasi feeling ko, masyado nila akong ginawang tanga. Si Matt naman ay natigilan at hindi malaman kung anong sasabihin sa kanya, lalo pa na makita nitong sakit at lungkot sa kanyang mga mata. Noong nakaraang buwan, nahuli ko sila nang niloloko ako. But they didn't apologize. Instead, pinamukha pa nila sa akin na I'm kawawa. Until now, they're making me feel like that. Pagpapatuloy niya. Hindi niya alam kung bakit niya sinasabi ang ganito kay Matt, pero sa loob ng 2 buwan, kinimkim niya ang sakit at walang ibang mapagsabihan. Kaya ngayon, habang unti-unti niyang nilalabas ang lahat ng nararamdaman, hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. I loved him. Even though I couldn't give him what he wanted. My body. I truly loved him. And I still do. Mahal ko pa rin siya. Siguro, hindi na singlalim ng dating pagmamahal ko para sa kanya pero may feelings pa rin sa akin. And I'm still hurt. But at the same time, gusto ko ipakita sa kanila that I'm no longer affected sa ginawa nila sa akin. Patuloy niya habang lumuluha. Kaya ba hinalikan mo ako kanina? Marahan siya tumango. Yeah? I wanted to show them that I've moved on and found someone who's way more handsome than my ex. Kahit pa lumuluha ay nagawa niya pa rin biruin ang binata. At talagang nang-aasar ka pa, ah. Piko nitong sambit. Hindi ah, I'm being honest kaya. Nagbuntong hininga naman ulit ng malalim si Matt. Hindi ko alam kung dapat ba akong maawa sa'yo ngayon. O kung dapat ba kitang sapukin para malaman mo na hindi tama na bigla mo na lang akong hinahalikan kanina. Nang umuso siya, inirapan siya ni Matt. Kinuha nito ang panyo mula sa loob ng bulsa. At naggulat siya nang bigla na lang nitong hawakan ng mukha niya para punasan ng luha sa kanyang pisngi.
Huwag kang umiyak. Kapag may ibang nakakita na umiiyak ka, iisipin ng iba na sinaktan kita dahil ako ang lalaki. Di explain ko na lang sa kanilang dahilan kaya ako umiiyak. Tch! Irap pa nito at binalik ulit sa bulsa ang panyo ng mga tuyo ng luha sa kanyang pisngi. Babalik ka pa ba sa loob? Tanong niya kay Matt. Malamang may trabaho pa ako kaya babalik ako. Sarkasikong tugon nito. Ako rin. Sabay na tayo. Kumapit pa siya dito. And look, may dala akong cupcake para sa'yo. Nagkunot noon naman si Matt. Para sa naman yan? Bilang pasasalamat sa tulong mo sa akin. Ani at pinakuha na sa binata ang box ng cupcake. Hindi ba't nasa loob ang dalawa mong ex? Bakit babalik ka pa sa loob? Para makita nila na hindi ako threatened sa kanila. Kapag umalis bigla ako, di syempre iisipin nila na threatened ako sa kanila masyado. I wouldn't like that. Napailing na lang sa kanya si Matt at iniwan na siya nito. Si Liza naman ay agad na sumunod sa binata. Nang humawak ulit siya sa braso nito, ay nakakunot noon naman na nilingon siya nito. Ngumiti lamang siya at mabuti na lang at hinayaan siya nito na gawin kung ano man ang nais niyang gawin. Napailing na lang sa kanya si Matt at iniwan na siya nito. Si Liza naman ay agad na sumunod sa binata. Nang humawak ulit siya sa braso nito ay nakakunot noon na nilingon siya nito. Ngumiti lamang siya at mabuti na lang at hinayaan siya nito na gawin kung ano man ang nais niyang gawin. Dahil sa may trabaho pa si Matt, mag-isa lang siya sa kanyang inuukupan na table. Naghihintay siya na si Matt ang lumapit sa kanya para kunin ang order niya pero hindi niya inaasahan na si Madison at Lawrence pala ang lalapit sa table niya. Wala ring paalam na naupo sila sa kanyang harapan. Bakit waiter lang ang boyfriend mo dito? Pang-uusisa ni Madison na tila ba kinukutsa si Matt. Ang tono nito ay puno ng panghuhusga na ikinainis naman ni Liza. Porket mayaman si Lawrence. Yun na nga lang, hindi naman talaga si Lawrence ang mayaman, kundi ang magulang nito. Dahil hanggang ngayon ay nakikitira pa rin si Lawrence sa mga ito. Masipag kasi si Matt, hindi umaasa sa magulang niya. Sobrang nakaka-proud nga siya. Sagot naman ni Liza. Ang boses ay may diin at pagtatanggol. Kaya niyang mag-provide para sa kanyang sarili. Nakakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Hindi kagaya ng dati kong kakilala. Or is just simply poor? Pangmamaliit naman ni Madison. Doesn't matter. Hindi naman perang habol ko sa kanya. Ang mahalaga ay masipag siya. At mahal na mahal niya ako. Sabay ngiti niya sa mga ito. Wow, parang sobrang proud ka naman yata sa kanya. Pahayag ni Lawrence. Ang tono ay puno ng pang-aasar. Siyempre naman, boyfriend ko yun ano. Tsaka kahit sinong babae, magiging proud talaga sa kanya. He's perfect. Walang-wala sa kanya ang mga dati kong dinate noon. Nagbagong ekspresyon ni Lawrence nang marinig ang sinabi ni Liza. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nawala at napalitan ng inis. Halatang hindi niya nagustuhan ang pagbanggit ni Liza tungkol sa pagiging proud sa kasalukuyan niyang boyfriend. By the way, patuloy niya, may bahid ng pang-aasar sa kanyang boses. Gusto niyo bang makipag-share ng table sa akin? Kaya kayo nandito? Akala ko ba magde-date kayo? Pilit nang umiti sa kanya si Madison. My boyfriend and I decided to join you. You know, 2 buwan na rin tayo hindi nagkakausap at nagkakamustahan. Gusto ka naming makabonding ulit. Tumango si Liza. Gustong mainis kasi nagstay pa talaga ang mga ito pero hindi niya pinahalata ang inis niya. Oo nga 2 buwan na rin pala, no? Hindi ko na malaya ng mga araw. I've been swamped lately, spending most of my time with my boyfriend. We're also preparing to live together, which has made everything a bit more hectic. Live together? Ani Lawrence. Noon pa man ay gustong-gusto na ni Lawrence na mag-live-in sila pero si Liza ang hindi pumayag kasi nga hindi pa siya ready kaya naman nakakatawa makita ang gulat na reaksyon ni Lawrence dahil sa kanyang sinabi. Yes,
Kaya nga sobrang busy kami sa paghahanap ng bago naming magiging condo or apartment. Patuloy pa rin siya sa pagsisinungaling. Tumikim si Lawrence. Ilang taon na ba ang relasyon ninyo? Taon? Natawa siya. Oh, we've only been together for 2 weeks. But I just feel like Matt is a perfect guy for me. Which is why I decided to move in with him. Alam niyo na, these days sobrang hirap ng humanap ng perfect guy. Habang nagsasalita si Liza ay makikita ang labis na inis sa itsura ni Lawrence. Marahil dahil iniisip nito na hindi man lang nito nakuha ang gusto sa kanya noon pero napakadali lang para kay Matt na makuha. Si Madison naman ay unti-unti nang naglaho ang peking ngiti. Ilang sandali pa ay lumapit na sa lamesa nila si Matt para kunin ang order nila at hindi ito pinalampas si Madison na mapangmaliit nitong mga tanong. Are you really just a waiter here? Wala ka bang balak na maghanap ng iba pang trabaho na pwede mong ipagmalaki? Bubuhayin mo lang siya gamit ang maliit mong sahod sa pagiging waiter? Napatigil si Matt sa pagsulat sa notepad. Nasa huling taon na ako ng medical school. I'll quit this job soon. And don't worry, I'm working hard. Mabibigyan ko ng maayos sa buhay ang girlfriend ko. You're a med student? Nabigla na tanong ni Madison. Yeah? Sa university? UP. Matapos noon ay humarap sa kanya si Matt para makuha naman ang order niya. Nagkunwari siyang sweet kay Matt para hindi magduda sa kanila ang dalawa. Mabuti na lamang at tinayaan lang siya ni Matt sa kung ano ang gusto niyang palabasin. Matt, ayos ka. Kaya pala nagwala yung magandang babae dito noon kasi girlfriend mo pala siya. Ang aasar sa kanya ni Santi. Hindi ko girlfriend yun. Bakit bigla ka na lang kayo naghalikan kanina? Sandali siyang natigil sa kanyang ginagawa at saka napailing. Huwag mo nang alamin. Hanep ka talaga, bro. Hindi mo lang sinabi sa amin na girlfriend mo pala siya. Hindi naman pinapansin ni Matt ang sinabi ni Sandy. Tumingin ulit si Matt sa lamesa nila ni Liza. Busy pa rin ang dalaga sa pakikipagplastikan sa ex-boyfriend at sa ex-best friend nito. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Natalie de Guzman ng Payatas, Quezon City. Shoutout din kay Adoracion de Pasion at ang sabi niya, kailanman ay walang lihim na hindi nabubunyag, lalo pat kung ito ay panloloko. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Hey Matt, about sa sinabi mo sa akin kanina. Is it true na med student ka? Tanong ni Liza sa binata habang nasa labas sila ng restaurant. Break time kasi, kaya sinundan niya ito sa labas. Yeah? Talaga? Pero hindi ko mukhang med student sambit niya. Bakit? Wala lang. Hindi ko lang naisip agad na med student ka pala. Ang walang hiyang si Madison, nagawa pa talagang magsumbong sa mga magulang ni Liza tungkol kay Matt. Kaya't nagkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang tahanan. Hindi tuloy natuwa ang mga magulang niya na tila ba nahihiya pa sa kanilang mga kapitbahay dahil bakit naman daw sa dinami-rami ng lalaki sa isang waiter pa siya umibig. Mga mata pobre din kasi talaga ang mga magulang ni Liza. Sila yung uri ng tao na naniniwalang dapat makisalamuha lang sa mga kalibel nila sa lipunan, mga taong may pera, posisyon at kapangyarihan. Naiisip niya minsan na marahil isa yon sa mga ugaling na mana niya mala sa mga ito. Mom, mabuting tao si Matthew. Hindi porket waiter lang siya, pwede niyo na siyang i-disrespect. Mahal niya ako. Mahal namin ang isa't isa. Wala akong nakikitang mali kung siya man ang napili kong mahalin. At least hindi siya kagaya ni Lawrence. Alam kong hindi ako sasaktan ni Matthew. Mabuting tao siya. Naiinis sa sambit ni Liza sa ina.
Ano magagawa ng pagmamahal niyo para sa isa't isa? Kung isa lamang hamak na hampas lupang napili mong ibigin. Napakalayo ng antas ng buhay niya kaysa kay Lawrence. Hindi niya na hinayaang matapos ang ina sa sasabihin, Ma, si Lawrence ang magulang niya ang mayaman at hindi siya. While si Matt, marunong siya tumayo sa sarili niyang mga paa. He's a med student at siya na mismo nagpapaaral sa sarili niya. Nasa huling taon na rin siya sa medical school at nagawa niya yon nang walang tulong mula sa mga magulang niya. Walang koneksyon na ginamit o kung ano pa man. Hindi sila tunay na may relasyon ni Matt pero naiinis siya na minamaliit ito sa harapan niya at pilit na pinagkukumpara sa taong kagaya ng ex-boyfriend niya. O bakit andito ka na naman? Nakita pa lang siya ni Matt na iinis na ito. Para makita ang boyfriend ko? Pabirong sagot na Liza sabay kindat dito. Nang walang makitang reaksyon sa mukha ni Matt, napatawa siya. Huwag kang assuming, hindi ikaw ang pinunta ko dito. I'm here to meet my friend. Matamis niya pa itong nginitian at biglang nilampasan. Nang makita niya ang kaibigan niyang si Sander, tinaas niya ang kanyang kamay at dali-daling lumapit dito. Nakipagbeso pa siya dito bago naupo sa tapat nito habang si Matt naman ay nakatingin lamang sa kanila nang may pagtataka. Uy, Matt, sinong kadate ng girlfriend mo? May bahid ng pang-aasar na tanong ni Santi kay Matt na nakalukot ang noo. Hindi ko nga sabi girlfriend yan eh. Sus, kunwari ka pa, selos na selos ka naman. Pang-aasar pa ni Santi. Ang gwapo ng kadate niya, no? Bagay sila. Hindi naman pinansin ni Matt ang sinabi ng kaibigan at ginawa niya na lang kung ano ang dapat niyang gawin. Kaso, may ibang plano naman si Santi para asarin siya lalo. Ikaw nga kumuha ng order na lamat? Kunot noon na tinignan ni Matt ang kaibigan. At bakit ako? May gagawin ako eh. Ikaw nang bahala sa kanila. Nobyo mo naman yun. Hindi naman na siguro siya magwawala, hindi ba? At hindi nga makapaniwala na napailing na lang si Matt dahil iniwan na siya nito. Wala siyang choice kundi siyang kukuha ng order ng dalawa. Kinuha niya na lang ang notepad na iniwan ni Santi sa countertop at lumapit siya sa lamesa ng dalawa. Good morning, may I take your order? Magalang na tanong ni Matt sa mga ito nang makalapit siya. Siya ba yung sinasabi ni Madison? Tanong ng lalaki kay Liza. Yes, he's my boyfriend. Kaagad na sagot ni Liza at kumapit pa ito sa braso niya na ikinakunot naman ng noo ni Matt. Nagkatinginan silang dalawa at para bang sinasabi ng mga mata ni Liza na sumabay na lang siya kaya nagbuntong hininga si Matt at tiningnan ng lalaki. Nice to meet you, bro. I'm Sander, Liza's friend. Nakangiti pa na pakilala nito. I'm Matthew. Kaya pala bukang bibig ka ni Madison matapos kanyang makilala. You really have the looks. Hindi niya mawari kung papuri ba ang ibig sabihin nito o hindi. Pero peking umiti na lamang si Matt kay Sander at kinuha niya ang order ng mga ito. Noong break time niya, sumulpot na naman ang dalagang si Liza mula kung saan kaya magkasama silang nakatambay sa labas. Balak mo ba akong ipakilala sa lahat ng mga kaibigan mo bilang boyfriend mo? Diretsahang tanong ni Matt sa dalaga. I wasn't planning to. Ang kaso ang walang hiya kong ex-best friend, pinagkalat niya na may bago raw ako. And now, all of my friends wanted to meet you. Nagbuntong hininga ito kapag kuha na hinarap siya. Pwede ka bang magpanggap na boyfriend ko? May choice pa ba ako? Hindi ba't pinakilala mo na ako sa lahat? Punuri ng sarcasm ang tono ng boses ni Matt. I will pay you. Sabihin mo sa akin kung magkano ibabayad ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng bayad. Tipid na tumugon si Matt. Huh? Ayaw mong bayaran kita? Oo. Paano na yun? Ano magiging kapalit ng pagpapanggap mo na boyfriend ko? Hindi na lamang sumagot si Matt at tumayo na ito at nagpaalam na babalik na sa trabaho. Naiwan si Liza na nag-iisa, nagtataka at nag-iisip. Mula nang malaman ng lahat ng kaibigan niya na may bago na raw siyang boyfriend dahil sa pinagkalat ni Madison, sa darating na reunion, pilit pa siyang kinukumbinsi ng mga kaibigan na isama si Matt sa pagdalo.
Bagaman sa susunod pang linggo iyon, naramdaman niya na ang pressure. Kailangan niyang magplano at subukang kumbinsihin si Matt na pumayag. Pero paano nga ba niya gagawin iyon? Lalo pat alam niyang maaaring tanggihan siya nito. Habang hinihintay ni Liza na matapos ang klase ni Matt, nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan. Nag-iisip kung paano niyang kukumbinsihin ang binata na pumayag sa imbitasyon ng kanyang mga kaibigan. Nang makaramdam siya ng inip sa loob ng sasakyan, nagdesisyon siyang lumabas at lumanghap ng sariwang hangin. Tahimik ang paligid ng campus, malamig ang simoy ng hangin. At kahit papaano, nakakapaghupa iyon ng kanyang isip. Habang nasa labas, sinubukan niyang buuin ang mga sasabihin niya kay Matt para makumbinsi ito. Habang abala si Liza sa pag-aalala at pagmumuni-muni, hindi niya namalaya na pinagtitinginan na pala siya ng mga estudyanteng dumadaan. Nakakapinabago rin ang pakiramdam na nasa paligid ang mga mag-aaral muli. Mahigit 2 taon na rin mula nang siya'y makapagtapos ng kolehiyo. Business Management ang kurso na kanyang kinuha. Kaya mas mabilis siyang nakapagtapos kesa kay Matt. Kahit na mas matanda ito sa kanya. Uy, Matt! Sasama ka ba sa amin? Wala ka namang trabaho bukas, hindi ba? Pagkarinig ni Liza sa boses ng isang lalaki na binanggit ang pangalan ni Matt, mabilis siyang tumingin sa direksyon nila at itinaas ang kanyang kamay para kumaway. Hey, Matt! Tawag niya sa binata habang kumakaway. Napatingin din ang mga kaibigan nito sa kanya. Halata ang pagkabigla at pagtataka sa mga mukha nila. Pasensya na, hindi ako makakasama sa inyo. Mag-aalaga pa ako ng mga kapatid ko bukas. Sagot ni Matt sa mga kaibigan. Medyo apologetic ang tono. Nako, sayang naman. Marami pa namang umaasa na sumama ka mamaya. Sabi ng isang lalaki mula sa grupo. Hinintay ni Liza na makalapit si Matt sa kinaroroonan niya. Hindi pa rin naaalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Sino siya? Nagtataka na tanong ng kaibigan ni Matt. Si Liza, kaibigan ko. Mabait naman ang umiti si Liza sa kaibigan ni Matt. Hi, magandang araw sa'yo. Aba, hindi namin alam na may ibang kaibigan ka pala, Matt. Mala artista pa. Wika ng isa nitong kaibigan. Mauna na kami sa inyo. Pasabi na lang sa iba na pasensya na kung hindi ako makakasama. Next time na lang siguro. Paalam ni Matt sa mga kaibigan. Pinasakay niya ito sa kanyang kotse habang ang mga kaibigan nito ay gulat lang na nakatayo roon. Ang mga itsura ay para bang may gustong sabihin sa isa't isa. May lakad dapat kayo? Tanong niya kay Matt. Oo nagkayayaan na mag-inuman. Bakit hindi ka sumama? Pwede naman sana na ihatid na lang kita kung saan ang meet-up place ninyo. Aniya. Magbabantay ako sa mga kapatid ko. Wala silang makakasama sa bahay. Nabanggit sa kanya ni Matt na may 2 raw itong kapatid na parehong bata pa. 10 at 8 taong gulang lamang. At kailangan pa na makakasama at mag-aalaga. Sa kabila ng maikling panahon ng pagkakakilala nilang dalawa, kahit papaano ay naging malapit sila ni Matt sa isa't isa. Kaya't nasabi sa kanya ang dahilan kung bakit ito ang tumayong tagapag-alaga ng mga kapatid. Naghiwalay na raw kasi ang ina at stepfather ni Matt noong 1 linggo lang, kaya wala na magbabantay sa mga bata. Ang ina naman nito ay abala rin sa trabaho bilang kasambahay. Ikinwento ni Matt na mula na magkaroon ng bagong pamilya ang ina, pinili na nitong lumayo upang hindi na makagulo. Hindi naman ito nakatira sa bahay ng ina at stepfather. Ngunit kahit malayo ito, nananatili pa rin itong mabuting anak at kuya sa 2 nakababatang kapatid. Habang nagtatrabaho ito. Sa totoo lang, ang pagiging mabait ni Matt ang isa sa mga bagay na labis niyang hinahangaan sa binata. Bihira na lang makatagpo ng taong katulad nito. May malasakit, responsable, at matulungin. Karamihan tulad na ng ex-boyfriend niya. Tingin ko free naman ako sa araw na yan. Sagot na Matt nang sabihin niya dito na gusto niya itong isama sa reunion party nila dahil iyon ang hiling ng mga kaibigan niya. So, masasamahan mo ako roon sa next Saturday? Tanong ni Liza sa nagniningning ng mga mata. Masaya si Liza dahil pumayag si Matt na samahan siya. Malayo pa man ang Sabado ay naganda na sila ng susuotin nila para sa reunion na iyon.
Sinabi niya kay Matt na siya nang bahala sa kung ano man ang susuotin nito para hindi na nito kailanganin na isipin iyon. Hindi naman mahirap na hanapan ng isusuot si Matt kasi halos lahat naman ng isuot nito ay bagay pa rin naman dito. Sumabit na ang araw ng Sabado at nagpa-check-in na lang si Liza sa isang hotel para doon na sila magkita ni Matt. Dala niya na ang kanilang mga susuotin at doon na lang siya nag-ayos. Wow, bagay na bagay sa'yo ang suot mo. You looked more handsome. Papuri niya kay Matt na makita ito sa suot na black polo long sleeve na nakatupi hanggang sa siko nito at nakatucked sa kulay itim ding slacks. Maganda rin ang katawan ng binata kaya kitang-kita yon sa mga suot nito. Thanks. Tipid itong sumagot tsaka pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang sa paa nito. Bagay din sa'yo ang suot mo. Really? Maganda ba ako? Tumango ito. Yeah. Bakit parang hindi halata sa itsura mo na nagagandahan ka sa akin? Aniya at napanguso. Maganda ka. Lagi naman. Saan nito na kinainit ng kanyang pisngi? Match ang suot nilang dalawa para isipin ng mga kaibigan niya na sobrang match talaga sila ni Matt para sa isa't isa. Sabay na sila nagtungo sa venue pero dahil sa may emergency call si Matt na kailangan itong sagutin, nauna siyang pumasok sa loob. Liza, nasa na yung boyfriend mo? Agad na salubong sa kanya ng mga kaibigan niya na ang pinunta lang ata dito ay ang boyfriend niya. Hindi mo ba siya kasama? Usisa rin ni Angel. Hindi mo ba siya nakumbinsi na samahan ka? Tanong naman ni Tyla. Baka naman may trabaho pa siya. Wika naman ni Madison na nakakapit sa braso ni Lawrence na may ngisi pa sa labi. Alam niyo na, waiter lang sa restaurant ang boyfriend ni Liza. Malamang hindi yun pinayagan ng boss niya. Nangungutya ang tono ng boses ni Madison na hindi niya naman nagustuhan. At mas lalo pang dumagdag sa inis na nadarama ni Liza ang ngisi sa labi ng ex niyang si Lawrence. Kasama ko siya. Bagaman naiinis ay sumagot siya sa kamadong tono. Oh, andyan na pala siya. Lumingon din sila kung saan siya nakatingin. Naglalakad si Matt papalapit sa kanila habang ipinapasok ang cellphone sa loob ng bulsa nito. Kahit si Liza ay hindi maiwasan na mamangha sa binata. Para kasi itong modelo na naglalakad. Siya na ba yun? Rinig ni Liza na tanong ng mga kaibigan niya. Siya nga. Boses iyon ni Sander. Sabi ko sa inyo mas may dating at mas gwapo si Matt kesa kay Lawrence. Ayaw niyo kasing maniwala sa akin. Gusto ni Liza na matawa sa sinabi ni Sander pero pinigilan niya ang sarili. Pagkalapit sa kanya ni Matt, mabilis na kumapit siya sa braso nito. Guys, he's Matthew Hendricks, my boyfriend. May ngiti sa labi na pakilala niya at isa-isa rin na nagpakilala kay Matt ang mga kaibigan niya. Magalang nang umiti sa kanila si Matt. Masaya ako makilala kayo. Magiging doktor ka, hindi ba? Tanong ni Tyla kay Matt. Yes, nasa huling year na ako sa medical school. Wow, I heard na matalino ka raw talaga. Naka-jackpot pala talaga sa'yo ang kaibigan namin. Thank you. Naramdaman naman ni Liza ang kamay ng binata sa bewang niya. Kaya halos makalimutan niya na kung paano huminga. Pero mas jackpot ako sa kaibigan niyo. Kinagat ni Liza ang ibaba niyang dape para pigilan ang kilig niya. Iba pa rin talaga ngayon na sumasabay na si Matt sa pagpapanggap nila na magkasintahan. Hindi niya magawang maipaliwanag ang feelings niya ngayon. Para bang may libo-libong paro-paro ang biglang nagliliparan sa loob ng sikmura niya. Iinom ka? Tanong niya kay Matt na ngayon ay nakaupo na sa tabi niya. Kaunti lang. Tugon nito. Huwag ka maglasing. Bakit? Pwede naman ako maglasing since may room naman na nakalaan para sa atin Katwiran niya. Kahit na. Ang sabi ni Matt ay konti lang ang iinuman nito ngunit hindi naman ito matanggihan ng mga inaabot na inumin ng mga kaibigan niya dito. Ganon din siya dahil hindi lang daw ito basta reunion kundi ay celebration na rin dahil may bago na raw itong boyfriend at naka-move on daw agad siya. Lasing ka na? Tanong ni Matt ng may pag-aalala. Hindi pa naman, sakto lang. Ibigay mo na lang sa akin ang iaabot na lang alak sa'yo. Mukhang lasing ka na
Hindi pa. Kaya ko pang uminom. Sabi niya kahit nahihilo na talaga siya. Noong mag-play ang sweet music at nagsipagsayawan ng mga kaibigan niya at dati ring kaklase kasama ang mga partners nila, inayaan niya rin si Matt na magsayaw sila kahit pa hesitant pa ito. Marunong ka naman sumayaw, 'di ba? Tanong niya kay Matt. Medyo. Good. Huwag mong aapakan ng pa ako ha. Ngumisi sa kanya si Matt. Akong huwag mong apakan, bataas ang takong ng suot mo. Baka bumuon sa pa ako. Why? Akala mo ba hindi ako marunong magsayaw? Oo. Ngumisi rin siya. Tingnan natin kung sino hindi marunong sumayaw sa atin ngayon. Nang inilagay na ni Matt ang isang kamay sa bewang niya, napahinga siya ng malalim para kalmahin ang kanyang sarili. Tinaasan naman siya nito ng kilay habang nakangiti pa rin. Hindi niya ipinahalata dito na kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at iniligay din ang kanyang kamay sa balikat nito. Nagsimula silang magsayaw at pareho naman nilang hindi naapakan ng paa ng isa't isa dahil pareho naman pala silang marunong sumayaw. Iyon nga lang, biglang napalitan ng partner. Si Lawrence ang partner niyang sumasayaw at si Matt naman ay kay Madison. Habang nasa sayaw sila, walang atensyon niya kay Lawrence. Panay ang sulyap niya kay Matt at Madison. Pero para bang hindi naman pansin ni Matt, ni isang sulyap ay wala man lang para sa kanya. Hindi malaman ni Liza kung ano ba ang tunay na dahilan ng biglang pagkainis niya ngayon. Dahil ba ito sa kasayaw niyang si Lawrence o dahil ba kay Madison na kasayaw ni Matt? Hindi niya gusto ang tingin ng dalawa sa isa't isa, lalo nang malagkit na sulyap ni Madison kay Matt. May kung anong bumabagabag sa kanya. Mga tingin na iyon na tila may nais ipahiwatig. You really love that guy, don't you? Sabi sa kanya ni Lawrence at saka niya lang ito tinignan. Oo naman. I can't believe ganun lang kabilis na nakamove on sa akin. May bahid na inis ang tono ng boses nito. Siyempre, ikaw lang naman yan. Kaya mabilis ka talaga makakalimutan. I mean, you're not that special. May bahid naman na pang uuyam na turan niya. Halos 3 linggo pa lang kayo ni Matthew. Pero pumayag ka na kaagad na makipag-live-in sa kanya? Hindi ba't napakalow ng ginagawa mo, Liza? Hindi ka nga pumayag sa akin nun pero sa isang tao na hindi mo pa nakakasama ng ganong katagal ay pumayag ka na kaagad? Patutsada ni Lawrence, kasabay ng mapanuya niyang tawa. Ngunit natawa lang si Liza. Nagbibiro ka ba, Lawrence? Hindi ba't mas slow pa rin ang ginawa niyong dalawa ng girlfriend mo? Besides, wala ako nakikitang mali kung makipag-live-in ako kay Matt o magpakasal pa kami bukas. Because Matt is not you. He's way better than you. Sagot niya ng may diin, puno ng insulto. Alam mo, Lawrence, labas ka na dapat sa usaping to eh. Wala ka nang pakialam sa mga nangyayari sa buhay ko. You are no longer relevant. So focus on your girlfriend and not on me. Okay? Matapang na dagbag niya habang nakatitig kay Lawrence na tila tinatapos ang anumang natitira pa sa kanilang nakaraan. Liza, sa tingin mo ba hindi ko napapansin? Ginagawa mo lang to para pagsilosin ako at para piliin ulit kita kaysa kay Madison. I know you. Hindi ganun kadali nakalimutan ako. But the thing is, mas mahal ko na si Madison kaysa sa'yo. She can offer me everything I once asked you to do for me. Puno naman ng sarcasm na natawa siya. Oh, Lawrence, masyado ka naman yata nagiging assuming. Sino ba nagsabi sa'yo na mahirap kang kalimutan? Hindi mo ba alam? Sobrang malaki pa ngang pasasalamat ko nang niloko mo ko at ipinagpalit sa best friend ko. Dahil tuluyan kang nawala sa buhay ko. I am not doing this to make you jealous or to get you to come back to me. Because I would never come back to you. Kung sex lang ang habol mo? Sure, my best friend can give that to you. Lagi niyang ino-offer sa iba yan eh, hindi lang sa'yo. Bago pa man makasagot si Lawrence, lumapit si Matt sa kanila. Iniwan itong mag-isa si Madison sa dance floor. May dilim sa mga mata ni Matt habang nakatitig ng mariin kay Lawrence. Kukunin ko na ang girlfriend ko.
Malamig ngunit may otoridad na sabi ni Matt. Kinuha ni Matt ang kamay niya na hawak pa rin ni Lawrence at nilayo na siya mula dito. Tumuloy sila sa pagsayaw ni Matt. Ngunit kitang-kita sa itsura nito ang Ines. Marahil ay dahil sa nakita kanina. May ginawa ba sa'yo ang ex mo? May hindi ba siya magandang sinabi sa'yo? May pag-aalala ang tono ng boses ni Matt. Umiling siya. Ilang saglit na naging tahimik bago tumingin sa mga mata nito. Naiinis siya sa lahat ng sinabi ni Lawrence. Naiinis siya na hanggang ngayon ay iniisip pa rin nito na patay siya dito at lahat ay handa niyang gawin para lang bumalik ito sa kanya. But that's not how the story goes anymore. She would never go back to him. Not after everything. Not to a cheater like him. She had made up her mind long ago. After all, she could never return to a man who had betrayed her trust. A cheater like him. The thought of reconciliation was as distant as the love she once felt for him, now buried under the weight of his deceit. If I were to ask you to kiss me, would you kiss me, Matt? Matapang na tanong niya kay Matt. Of course. Walang pag-aalilangan na sumagot ito. Then kiss me, Matt. Hindi niya na nagawang tapusin ang sasabihin niya nang biglang yumuko si Matt at inangkin nito ang kanyang mga labi, kasabay ng pagbukas ng lahat ng ilaw kaya mas kitang-kita sila ng lahat. That was the only moment na hindi siya nahihiyang ipakita sa lahat ang ganoong side niya. Matt had become the only exception. Matapos ang sayaw, bumalik na sila sa kanilang upuan at muling uminom. Hindi niya magawang ipaliwanag ang sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso kaya sinubukan niya iyong pakalmahin sa pamamagitan ng pag-inom. But the alcohol only added fuel to the fire. Parang silang dalawa lang ang tao roon. Their laughter echoing in the dim light. And when their lips finally met, it felt inevitable. Pareho silang lasing na lasing ni Matt na nagtungo sila sa kanilang hotel room. Iniwan nila ang mga kaibigan niya roon. Hindi nga sila nagpaalam sa kanila na aalis na sila. The kisses continued to ignite a fire within them. In that moment, they lost all sense of control, surrendering to the heat of the night and the intoxicating pull between them. Overwhelmed by the desire and the warmth of the moment, Liza made a choice that would change everything. She surrendered her virginity to Matt. Hindi niya pinagsisihan na ginawa niyang yon. Kahit pa kay Lawrence, at hindi niya nagawa na ibigay yon. Kay Matt, para bang natural na iyon. Ang pangyayari na iyon ay isa sa mga dahilan para mas lalo silang mapalapit sa isa't isa. Lumipas ang mga araw at buwan, unti-unti nang nawala ang kanyang pakialam sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanila. Hindi na siya nag-aalala kay Lawrence at Madison. At kahit na sa mga opinyon ng mga magulang niya, nagpasya siyang wag na silang bigyang halaga. Napagtanto niya na wala namang magagawang iba sa kanyang buhay. At sa kabila ng betrayal na naranasan niya, wala namang masama kung pipiliin niyang hanapin ang tunay na kaligayahan. Sa 5 buwan na nagdaan, unti-unti nang nahulog ang loob ni Liza para kay Matt. Sa araw ng pagtatapos nito sa medical school, naroon siya, puno ng pride at kasiyahan para dito. Kitang-kita kay Matt ang saya, lalo na't naroon siya sa isa sa pinakamasayang araw ng buhay nito. Aaminin ni Liza, mas malalim ang nararamdaman niya ngayon kumpara sa nararamdaman niya noon para kay Lawrence. At tila nahihirapan na siya makaahon. Naguguluhan siya kung dapat ba niyang ipahayag kay Matt ang kanyang nararamdaman o dapat ba niyang itago ito sa kanyang puso. Nag-aalala na baka hindi nito masuklian ang pagmamahal niya. Saan ka naman pupunta, Liza? Pupuntahan mo na naman ang walang kwenta na lalaking yon? Galit na bungad ng kanyang ina nang makita siya. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Kitang-kita sa kanyang itsura ang Ines. Pwede ba, Mom? Don't disrespect him. At bakit hindi? Wala naman ako nakikita na karespe-respeto sa lalaking yon. Madiin naman na sagot ng mommy niya. Hindi ko alam kung ilang beses ba namin dapat sabihin sa'yo na layuan mo ng lalaking yon. Dahil wala ka mapapala sa isang taong wala man lang maipagmamalaki sa buhay. Ma'am, alam kong matapobre kayo, kaya please lubayan niyo na po si Matt. Wala siyang masamang ginagawa sa inyo.
Matapos niyang sabihin yon, nagpatuloy na siya sa paglalakad. Nagtungo siya sa apartment na Matt, ngunit pagdating niya roon, nagulat siya na makita ito nakaupo sa labas ng pinto. Nakasabunot ito sa sariling buhok at tila sobrang lalim ng iniisip na animoy sobrang may mabigat na pasanin na dinadala. Matt, tawag niya na kaagad itong nilapitan. Anong nangyari? Nag-angat ng ulo sa kanya si Matt at kitang-kita sa mga mata nito ang labis na lungkot at sakit. Anong problema? Ganda ng regalo sa akin ng mama ko. Nabasag ang boses nito. Ha? Bata. Liza. Bata ang regalo niya. Nagpubuntis na naman siya. Bakas ang galit sa boses nito. Hindi niya na nga kayang buhayan ng dalawa kong kapatid. Napapabayaan na nga sila. Tapos nagpabuntis na naman siya. And you know what's worse? Sa amo niya siya nagpabuntis. Sa isang pamilyadong tao siya nagpabuntis. Galit na galit si Matt at nasasaktan nito para sa dalawa niyang kapatid na napapabayaan na ng kanilang ina. Wala nang ama ang dalawa niyang kapatid dahil iniwan na sila. At ngayon naman ay nagdagdag pa ng bagong suliranin ng mama niya. Hindi lamang ito naging kabit. Nagpabuntis rin siya sa isa pang kilalang tao na may sariling pamilya. Kung sakaling malaman ito ng lahat at sirain din nila siya, paano ng mga pangarap niya? Paano ng mga bagay na gusto niyang makamit? Pakiramdam ni Matt ay ginagago na siya ng mundo. Sigurado ako magiging maayos din ang lahat ng to, Matt. Naaawang sabi ni Liza at niyakap niya ito. Everything will be alright. Naging abala si Matt sa pag-review para makapag-take na ng exam. Ganon pa man ay hindi pa rin nawala dito ang takot at pag-aalala dahil sa ginawa ng ina. Too red. Nauutal na sabit ni Liza sa kanyang sarili habang nakatingin siya sa dalawang guhit sa pregnancy test na nakahawak niya. I'm pregnant. Pakiramdam ni Liza ay napako siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya lubos akalain na magbubunga ang ginawa nila ni Matthew. Isang beses lang naman na may nangyari sa kanila na walang gamit na proteksyon. Pero agad yun na nagbunga. Ito palang dahilan kung kaya lagi siyang nahihilo at nagsusuka nitong mga nagdaang araw. I'm going to be a mother. Anas niya. Para makasigurado si Liza na hindi lang nagkakamali ang resulta ng pregnancy test na ginamit niya, nagtungo siya sa OB-GYN para makapagpa-check. At ayon sa doktor, 3 linggo na nga ang bata sa sinapupunan niya. Hindi alam ni Liza kung dapat niya bang sabihin kay Matt ang tungkol dito dahil alam niyang sobrang busy pa ito sa pagre-review at namomroblema rin sa pinagbubuntis ng ina nito. Anong ibig sabihin nito? Buntis ka, Liza? Puno ng pagkatismaya ang tono ng boses ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na ang mami niya ang siyang unang makakaalam sa pagdadalang tao niya. Pinapasundan pala siya nito sa mga tauhan nito, kaya't nalaman nila na nagdadalang tao siya nung makitang nagpunta siya sa OB-GYN. Nakunan nila ng larawan ang kanyang pagpasok sa klinika at tinanong mismo ng mga tauhan ng kanyang ina ang doktor kung ano ang naging resulta ng test na isinagawa sa kanya. Doon nila nakumpirma na nagdadalang tao nga siya. I'm sorry, Mom. Iyon na lamang ang tanging nasabi ni Liza na mas lalong dahilan para madismaya sa kanya ang mga ito. Kitang-kita sa mga mata ng kanyang ama ang labis sa galit at disappointment sa kanya. Mariin na napapikit ang kanyang ina. Umamin ka sa amin. Ang ama ba nito ang dinadala mo ay ang walang kwenta na Matt na yon? Sa isang hamak na waiter ka lang talaga nagpabuntis? Kakausapin ko si Matt tungkol dito. I'm sure pananagutan niya kami na magiging anak namin. Matt is a nice guy. Sigurado akong pananagutan niya kami na magiging anak namin. Hindi niya kami pababayaan. No. Mariin na nagsalita ang ama niya. Hindi mo sasabihin sa kanya ang tungkol sa pinagbubuntis mo. Po, kung sasabihin mo sa kanya, sa tingin mo anong ibubuhay nila sa'yo ng anak niya? Anong ipapakain niya sa inyo? Ang tira-tira ron sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho?
Kahit pa magiging isang doktor na siya, hindi pa rin yun sapat. Pero ma'am, Dad, matalim at nagbabantang tingin ng kanyang ama sa kanya. Hindi niya malalaman ang tungkol sa anak niya. Itatago mo ang bata sa kanya at tayo ang bubuhay sa kanya. Pero Dad, hindi ho ako papayag sa gusto ninyo. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa magiging anak namin. Hindi kami papayag na malaman niya. Putol nito sa kanyang sinasabi. Alam namin ang sikreto ng kanyang ina. His mother has been a mistress. And now she's pregnant with the son of that politician. And you know what I can do? I could easily ruin the reputation and his life by revealing the truth. Once I expose their secrets, Matthew would be devastated. He wouldn't be able to secure that license he had worked so hard for. Puno pa rin ng pagbabanta ang boses ng kanyang ama na dahilan para tuluyan siyang manlumo. The thought of his downfall was tempting. I could take everything from him with just a few well-placed words. Dagdag pa ng kanyang ama at alam na alam ni Liza kung ano ang kayang gawin ng mga magulang niya. Alam niya kung gaanong kalakas ang koneksyon nila at hindi niya pwedeng hayaan na masira ang future ni Matthew dahil lamang sa kanya. Kahit mahirap, kailangan niyang sundin kung ano man ang gusto ng mga magulang niya na gawin niya. I'm sorry, anak. Hindi maibibigay sa'yo ni Mommy ang isang masaya at kompletong pamilya. Hindi kasi natin pwedeng hayaan na masira ang future ng daddy mo dahil alam ko kung gaano siyang nagsumika para makapag-aral at para maging isang doktor. Kausap ni Liza sa kanyang anak. Sinunod niya kung ano ang gusto ng magulang niyang gawin. Mahirap man para sa kanya na iwasan si Matt, lalo pat nasanay na siya sa presensya nito, pero para rin naman sa ikabubuti nila ang kanyang ginawa. Ayaw niya na masira ang future ni Matt dahil sa kanya, kaya kahit na hindi madali ang gagawin niya, lalayo siya. I'm sorry, Matt. Mahal kita. Pero kailangan kitang iwan para hindi masira ang future mo. Sabit ni Liza sa hangin habang nakatingin kay Matt na animoy naghihintay sa pagdating niya. Mabigat ang loob na tumalikod siya. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata na tuluyan na siyang umalis. Sa pagkakataong hindi niya alam kung kailan siya babalik dahil bukas na bukas ay flight niya na papunta sa ibang bansa. Masaya ako na naging kaibigan kita, Madison. Alam ko na alam mo na minahal kita na para bang tunay ko ng kapatid. Masaya ako naging malapit tayo sa isa't isa. Seryosong wika niya habang nakatingin kay Madison. Nakita naman ang lungkot at pagsisisi sa mga mata. Kaharap niya ito ngayon. Kasama rin ito si Lawrence. Aaminin ko, nagalit ako sa iyo sa ginawa mong panluloko sa akin. Hindi ko inakala na gagawin mo sa akin yon. Kasi ang akala ko ay best friend for life na tayo. But that's all in the past now. Gusto ko sanang kalimutan na lang natin ang lahat ng nangyari. Masaya ako para sa inyo ni Lawrence. I wish kayo hanggang sa huli. Iniabot niya ang kamay niya kay Madison, nananatiling tahimik ngunit kitang-kita ang lungkot sa mga mata. I hope you'll be happy with him. Sana hindi kanya saktan at lokohin. Hindi naman nakasagot ang dalawa. Tila may mga nais na sabihin ngunit hindi magawa dahil sa labis na hiya. Sinabi niya na ang paalam niya sa mga ito. Pagkatapos ay tumayo na siya at akmang aalis na pero natigilan ng tawagan siya ni Madison. Maraming salamat, Liza. Ngumiti siya sa kanila ng bahagya. Ang ngiting yun lamang ang naging tugon niya at tumuloy na siya sa pag-alis. Napatawad niya na ang dalawa kahit pa hindi sila humingi ng tawad sa kanya. Pinili niyang palayain ang sarili mula sa sakit ng pagtataksil nila. Ngunit hindi ibig sabihin na may babalik sa dati ang lahat. Ang pagkakaibigan nila ni Madison ay natapos na sa sandaling pinili nitong lokohin siya at hindi na maibabalik iyon. Hindi na muling mabubuo ang nasira nilang pagkakaibigan. They're nothing more than a mere stranger now. Sa loob ng 7 buwan, nananatili siya sa Amerika. Malungkot ang buhay niya roon dahil mag-isa lamang siya at walang araw na hindi niya naaalala si Matthew.
Kahit malayo siya, paulit-ulit niyang pinagdarasal na sana ay makapasa si Matt sa exam na tinake nito. At tila narinig naman ng mga tala ang kanyang mga dalangin dahil lumabas na ang resulta. Nakapasa nga si Matthew. Isa na itong ganap na doktor ngayon. Dr. Matthew Hendricks. Talaga namang napakagandang pakinggan sa pangalan nito at lalo pa siyang naging proud para dito. Subalit noong 8 buwan na ang sinapupunan niya, nakatanggap siya ng tawag na kailangan niyang bumalik sa Pilipinas dahil inatake daw ang kanyang ama ng sakit nito. Hindi maganda ang naging lagay sa kanyang ama. At labis sa stress ang naging dulot nun sa kanya na dahilan para manganak siya ng kulang sa buwan. Siya na bang anak ko? Naluluhang tanong niya sa nurse na nagdala ng anak niya sa loob ng pribadong silid. Opo, Mommy. Healthy baby girl po ang anak mo. Nakangiting sagot ng nurse. Ibinigay sa kanya ang kanyang anak. At sa unang tingin pa lamang, hindi niya na napigilan ang buhos ng kanyang luha. Napakaganda ng kanyang anak at masayang puso niya na makita at mahawakan ito. Subalit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, parang may kakaibang pakiramdam siyang bumabalot sa kanya. Hindi niya mawari kung ano iyon. Ngunit napakahirap ipaliwanag. Pinili na lamang niyang isang tabi ang alalahaning iyon at mag-focus sa anak niya. Sa isip ni Liza, kung nandito lang sana si Matt, tsak niyang magiging mas masaya at maayos ang lahat. Nai-imagine niya ang ngiti sa labi ni Matt habang nakatingin sa kanilang anak. Ang kislap ng saya sa mga mata nito at ang mga luhang patak ng labis na ligaya. Ngunit alam ni Liza na hindi niya maaaring sirain ang kinabukasan ni Matthew. Gusto niya sanang maging buo ang kanilang pamilya pero alam din niya kung ano ang magiging kapalit ng kagustuhan niyang iyon. Bagamat mahal niya si Matt at gusto niyang magkasama sila bilang pamilya, naiintindihan niya hindi niya pwedeng ilagay sa alanganin ang buhay at karera nito. Makakaya naman niya na buhayin mag-isa ang kanilang anak. Para kay Liza, mas mabuti nang gawin iyon kaysa sirain ang mga pangarap at kinabukasan ni Matt. Anong ipapangalan mo sa maganda kong apo, Liza? Tanong ng kanyang ina na buhat-buhat ang apo. Sophia Hope Jones, sagot niya. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Nakangiting sabi ng mommy niya habang pinagmamasdan ng kanyang anak. Napakaganda niya. Ngunit bakit parang ang layo naman ng itsura niya sa atin? Wala man lang siyang nakuha na kahit ano sa mga Jones. Maging ang kulay ng mga mata niya ay malayo sa atin. Siguro po naman na niya mga katangian niya sa side ng kanyang ama. Sagot naman ni Liza. Ngunit napansin niya nag-iba ang itsura ng kanyang ina. Tila hindi naman nagustuhan ang pagbanggit niya sa ama ni Sofia. Hindi na rin sila nagtagal sa Pilipinas dahil umayos na ang lagay ng kanyang ama. At ang gusto ng pamilya niya ay bumalik na sila kaagad sa Amerika. Nangangamba sila na baka magtagpo ang landas sila ni Matthew. Sumunod na lang siya sa kanilang gusto. Dahil alam niyang para rin ito sa ikabubuti ng lahat. Sa Amerika na lumaki ang kanyang anak. At hindi niya namalaya na 5 taong gulang na ito. Si Liza na rin ang manage ng kumpanya nila sa ibang bansa. At sa mga sumunod na taon ay tuluyan na siyang nawalan ng balita kay Matthew. Pinili niya kasing wag nang alamin ang anumang tungkol dito. Dahil natatakot siyang mas lalong lumaki ang kagustuhan niyang makita at makasama ulit si Matthew. Sa halip ay inilaan niya ang buong oras at atensyon sa anak nila, sa kanyang buhay at sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Sa kabila ng lahat, may mga gabi pa rin napapaisip siya kung ano-ano na nga bang nangyayari kay Matthew. Ngunit agad niya itong tinataboy mula sa kanyang isipan. Baby, your sugar. Don't eat too many sweets. Paalala ni Liza sa anak. Yes, Mommy. Masiglang tugon naman ito. Sa edad na 5, na-diagnose agad ito na may diabetes. Kaya labis ang pag-iingat ni Liza sa pagkain ni Hope at mahigpit na ipinagbabawal ng doktor sa anak niya na kumain ng maraming sweets. Natatakot siya na baka tumaas ang sugar level na to. Bumalik sila sa Pilipinas bago tumuntong sa 6 na taong gulang si Hope. Dahil may mga mahalagang events siyang kailangan daluhan, hindi na rin kasi kayang i-manage ng kanyang ama ang lahat dahil sa pagtanda nito at sa dami rin ng kailangang ayusin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang meeting kasama ang investors, bigla siya nakatanggap ng tawag mula sa yaya ni Hope.
Nag-aalala ito dahil hindi raw magandang kalagayan ni Hope. Matapos hindi mabigyan ng insulin dahil lamang sa nakalimutan daw nito. Agad na natataranta si Liza dahil sobrang mahalaga para kay Hope ang gamot nito. Kung kaya'y iniwan ang kanyang kamiting at nagmadali siyang umuwi sa kanilang bahay para makita ang lagay ng kanyang anak. Nang makita niya na hindi na maayos ang kalagayan ni Hope, agad silang sumugod sa ospital. Baby, please stay awake. We're almost in the hospital. Just keep your eyes open for me, please. I need you to hold on a little longer. Please, baby. Puno ng pangamba na pakiusap ni Liza sa anak, napapikit-pikit na ang mga mata. Mabuti na lamang at may malapit na ospital kaya agad nilang isinugo doon si Hope bago pa mas lalong lumala. Doc, tulungan niyo kami. Kaagad na kinuha ni Liza ang atensyon ng doktor na in charge at nabigla siya na ang tunay na ama ng anak niya ang doktor. Ngunit pareho na nilang hindi naisip mumuling pagkikita. Lumapit agad ito sa kanila para makita ang lagay ng kanyang anak. Ano nangyari sa kanya? Nawalan po siya ng malay. May diabetes kasi siya pero nakalimutang ibigay ng yaya yung insulin niya kaninang umaga. Natataranta na paliwanag niya. Hinawakan ni Matt ang kamay ni Hope para i-check ang pulso nito. Anong oras siya dapat nag-insulin? Ilang units dapat ang itinurok? 7 po dapat ng umaga, Dok. Nasa 15 units po ang regular na dose niya. Tumango-tungo ito. Nagpakita ba siya ng iba pang sintomas? Nahihirapan ba siyang huminga? Nagsusuka? Opo, sabi niya parang nahihilo siya kanina. Tapos lumabo raw pong paningin niya hanggang sa nawalan siya ng malay. Hinarap ni Matt ang nurse. Kailangan natin i-check ang blood sugar levels niya agad-agad. Ihanda na rin ang insulin. Kailangan natin siyang ma-stabilize. Mabilis naman na ginawa ng mga nurse ang utos ni Matt. Habang si Liza ay alalang-alala habang nakatingin sa anak niya nakahiga sa kama at walang malay. Ilang saglit lang ay lumapit na ang nurse hawak ang test kit. Doc, blood sugar niya po ay 400 mg per DL. Masyadong mataas, kailangan natin siyang bigyan ng insulin. Ihanda ang 10 units ng rapid-acting insulin. Sa labas ng emergency room, hindi naman mapakali si Liza. Alalang-alala siya para kay Hope. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pangamba. Naiisip niya ang posibleng mangyari at parang hindi na siya makapag-isip ng maayos. Nagagalit siya sa yaya ng kanyang anak, pero mas nagagalit siya sa sarili niya dahil sa kanyang mga pagkukulang. Napabayaan niya ang kanyang anak at mas inuna pa ang trabaho. Nagtiwala rin siya sa yaya ni Hope. Inakala niya mapagkakatiwalaan ito pero nagkamali lang pala siya. Sa bawat segundo na lumilipas, tila mas bumibigat ang kanyang pakiramdam. Iniisip niya ang mga posibilidad at ang sakit ng pag-aalala ay parang bumabalot sa kanya. Makalipas ang mahabang sandali, lumabas na si Doc Matt mula sa emergency room kung kaya'y kaagad siyang lumapit dito. Kamusta ang anak ko, Doc? Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata niya. Maayos ang lagay niya. Wala ka na dapat ipag-alala. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Maraming salamat po. Kailan pa nagkaroon ng diabetes ang anak natin? Seryoso na itong tanong. Noong 3 years old siya. Tugon niya sa garalgal na tono. Sinong yaya niya at anong dahilan at nakalimutan niya na ibigay sa anak natin ang gamot niya? May bahid ng galit sa tono ng boses nito. Inaasikaso na ng secretary ko ang lahat. Sasampahan niya na ng kaso yung yaya ni Hope. Paliwanag niya. Pumasok siya sa ER para makita si Hope na nagpapahinga na lang ngayon. Ayon sa nurse, ay ililipat din daw agad ito sa isang private room dahil iyon ang utos si Doc Matt na siyang ama raw ng bata. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paanong nalaman ni Matt ang tungkol kay Hope at ito ang tunay nitong ama. Mommy, can you please tell me what happened? I feel so confused and scared. Why am I in the hospital? I don't remember anything. Namamaos pa ang boses ni Hope na magising ito. Hinawakan niya ang kamay ng anak na kitang-kita ang takot sa itsura. Your yaya forgot to give your insulin, baby. That's why you lost consciousness. We had to rush you in the hospital, but I'm so relieved that you're okay now. Mommy was so worried about you, baby. I was so scared. I'm sorry for making you worry, Mommy.
Malumbay ang boses ni Hope. Niyakap niya ang anak at sinabi na wala itong dapat na ihingi ng sorry at na masaya na siya dahil ligtas na ito. Ilang sandali pa ay pumasok na sa loob ng kwarto si Doc Matt. Mababa ang tono ng boses ni Matt habang kinakausap si Hope at kitang-kita sa mga mata nito ang labis na pangungulila. Para bang gustong-gusto na nitong yakapin si Hope pero pinigilan lang ang sarili para hindi ito matakot. Kahit ang dibdib ni Liza ay nanikip din habang nakatingin sa kanyang mag-ama. "You're handsome, Doctor," puri ni Hope sa doctor. Matamis naman ang umiti si Matt. "Thank you, little Hope." "You're nice. I like you." Hope smiled again. Nung nakiusap sa kanya na kung pwede ba siyang makausap ay pumayag siya. Tingin niya ay wala naman na sapat na rason para itago niya dito ang anak nila dahil may alam na ito nga ang tunay na ama ni Hope. "Anak natin siya, diba? Akong ama niya. Nung bigla ka nalang umalis ng walang paalam, pinagbubuntis mo siya na, tama ba? Sinabi sa akin ni Madison ang tungkol sa pagbubuntis mo. Pero hindi na kita mahanap. Hindi ko alam kung saan ka pumunta. Hindi ko alam kung anong dahilan ng biglang paglisan mo. Bakit mo tinago sa akin ang anak natin, Liza?" Puno ng sakit ang tono ng boses ni Matt. "I'm sorry. Ginawa ko yan kasi ayoko masira ang future mo. Ayoko na maging hadlang sa pag-abot mo sa pangarap mo. Alam ko kung gaano mo kung gusto na maging isang doktor at hindi ko pwedeng sirain yan." Mariin namang napalunok si Matt. "Paano mo masisira yun? Kung isa ka sa mga dahilan ko nun para magpatuloy. Paano ka magiging hadlang kung ikaw ang isa sa mga naging inspirasyon ko?" Nalaman ng magulang ko tungkol sa sekreto ng mama mo. Alam niya na ang amang pinagbubuntis niya ay ang gobernador ng lungsod. Tinakot nila ako na kung hindi ako lalayo sa'yo, malalaman ang lahat ang tungkol doon at marurungisan ang pangalan mo. At ang sabi rin nila ay gagawin nila ang lahat para hindi ka makapag-board exam. Kaya pinili kong lumayo dahil gusto kong matupad mo lahat ng pangarap mo. Ayoko mauwi sa wala lahat ng pinaghirapan mo. Hindi niya na namalayan na kusa na palang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Kaya kaagad naman siyang niyakap ng mahigpit ni Matt. Hindi totoo naging kabit ang mama ko. Pinalabas lang yan ng asawa ng gobernador para sirain silang dalawa. Hindi rin ang gobernador ang ama na pinagbubuntis si mama. Ibang lalaki ang nakabuntis sa kanya. Ang sabi niya raw, patandang banyaga raw ang tunay na ama ng kapatid ko. Hindi agad siya nakagalaw dahil sa mga narinig. Hindi niya lubos akalain na ganoon pala ang lahat. Maaaring alam din ng magulang niya ang tungkol doon pero hindi na lamang sinabi sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin, Liza. Maraming salamat sa pagsakripisyo. Humigpit ang yakap ni Matt sa kanya na para bang ayaw na siya nitong pakawalan. Ngunit hindi ko na ulit kayo pakakawalan ng anak natin. Magpipitong taon na akong naghihintay sa pagbabalik mo. Ilang taon din ako nangulila sa iyo at sa anak natin. Mahal kita, Liza. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. At ayoko na mawala ulit kayo sa akin. Niyakap niya ito ng mas mahigpit. Nakakapit siya sa damit nito habang ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos na para bang buhos ng ulan na walang katapusan. Mahal din kita, Matt. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita. Masayang-masaya ang kanilang anak nang malaman na ang tunay nitong ama ay ang doktor pala nito. Bumuhos ang luha sa sandaling nagyakap pa ng mag-ama na sa loob ng mahigit 6 na taon ay ngayon lang nagkita. Halos ayaw na ni Hope na bumitaw sa ama nito. I can't believe I really have a father. You're real. I'm so happy that you're really here with us, Daddy. Pinunasan ni Matt ang luha sa mga mata ng anak. Daddy's so happy too, baby. I can't tell you how much it means to finally be with you. And I promise, I'm always going to be by your side. I'll never leave you again. Hindi na ako malalayo sa inyo ng mommy mo. Iumakap si Hope sa ama at agad din itong ninakapabalik na Matt.
Puno ng saya at pagmamahal, lumapit si Liza sa kanyang mag-ama at niyakap ang dalawa. Damang-dama ang init at saya ng kanilang pagsasama. Masayang puso niya ngayon na sa wakas ay buo na ang kanilang pamilya. At ang mga sandaling ito ay tila lahat ng pangungulila at sakit ay naglaho. Noong nalaman ng mga magulang ni Liza na muli silang nagkasama ni Matt, nagalit ang mga ito sa simula. Ngunit sa paglipas ng panahon na pagtanto rin nila na tunay ang pagmamahala ng dalawa. Na kahit ano pa ang gawin nila, hindi na nila mapipigilan ng dalawang taong tunay na nagmamahalan. Kahit ilang taon nang lumipas, nananatiling mahal na lang isa't isa at ang kanilang ugnayan ay hindi matitinag. Higit sa lahat, napatunayan na ni Matt ang sarili sa mga ito. Isa na siyang kilalang doktor at malapit na rin maging general surgeon. Kahit ano sigurong gawin ng paghahadlang sa dalawang yan, mamahalin pa rin nila ang isa't isa. Mukhang silang dalawa talaga nakadadana para sa isa't isa. Sambit ng ina ni Liza sa asawa. Sa tingin mo ba ay dapat na nating hayaan ang dalawa? Tanong naman ng ama ni Liza. Sa tingin ko yun ang dapat nating gawin. Lalo na ngayon na involved na si Hope. Isa pa, tsak na tayo na magiging maayos ang buhay na mag-ina sa piling ni Matt. Ngunit noong inakala nila na maayos na ang lahat dahil natanggap na ng magulang ni Liza ang pagmamahalan nilang dalawa, nagkakamali sila. May panibagong dagok na naman ang tumating sa buhay nila. Isang dagok na pinaka hindi nila inaasahan. Anong ibig sabihin? Hindi ka namin maintindihan. Tanong nila sa nurse mula sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Matt na lumapit sa kanila dahil gusto raw silang makausap ng mga ito. Nagbuntong hininga ng malalim ang nurse na narito sa bahay nila ngayon. Tila nahihirapan sa bigat ng mga sasabihin sa kanila. Napagtanto ko na ang iyong ina ay ang dating pasyente ng mama ko na isang nurse. At ang mapapangasawa mo naman ay ang dati rin niyang naging pasyente. Bago nawala ang mama ko, ipinagtapat niya sa akin kung ano ang kasalanan na nagawa nila noon. Sabi niya, may isa raw silang naging pasyente nagngangalang Elizabeth Jones na nanganak noon. Nasa 8 buwan na lang daw ang kanyang pagbubuntis sa oras na yon. Kulang sa buwan ng isinilang na bata. Kasabay ni Elizabeth Jones sa mga anak ang iyong inang si Mariela Hendricks. Ayon sa kanya, sa kasamaang palad hindi daw nakasurvive ang anak ni Liza dahil sa malaking kasalanan ng doktor. At para makatakas sa kasalanan, ang babaeng doktor na dahilan kung bakit namatay ang anak ni Elizabeth Jones ay pinagpalit nito ang anak ni Elizabeth Jones at ang iyong ina. Natakot kasi ang doktor dahil galing daw sa mayaman at makapangyarihan na pamilya si Elizabeth Jones. At ang iyong ina naman ay isang normal na mamamayan lamang na madali nilang maloko. Kung kaya ang namatay na bata ay ibinigay sa iyong ina. Habang ang buhay na bata naman ay ibinigay kay Miss Jones dahil sa takot at pinagbantaan din sila ng doktor na lahat sila ay madadamay kung may magsusumbong. Nananatili silang tahimik. Ngunit hanggang sa mawala ang aking ina, dala-dala pa rin niyang pagsisisi sa naging kasalanan nila. Mas lalo pang gumuho ang mundo nilang dalawa. Sa sunod nitong sinabi, hindi po ako maaaring magkamali, Doc Matt. Ang bata na tunay na anak ng iyong ina ay ang batang lumaki kay Miss Jones at inakala niyang anak niya. Nagangatal ang boses na nagtanong si Liza. Are you trying to say that Sophia Hope, my daughter, is actually Matthew's sister? Not his daughter? Na hindi namin siya anak? Walang pag-aanilangan na tumango ito. Opo. No, I don't believe that. Halos ayaw nilang maniwala sa sinabi ng anak ng naging nurse si Liza nang nanganak siya. Mahirap iyong paniwalaan. Pero hindi naman nila yun pwede na basta nalang baliwalain, kaya nagpa-DNA test pa rin sila para makasigurado. Anong resulta? Nag-aalala na tanong ni Matt kay Liza matapos itong makita ang resulta ng DNA test. It's negative. Hindi ko siya anak. Hindi natin siya anak. She's really your sister, Matt. Hindi siyang anak natin. Nanlumo si Liza at nawala ng lakas ang tuhod kaya agad itong niyakap ni Matt para hindi ito matumba. Iyak ito ng iyak sa kanyang bisig
at maging si Matt ay hindi rin napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Namatay ang anak natin, Matt. Hindi ko malang nakita at nahawakan ang tunay nating anak. Patuloy sa pag-iyak si Liza sa mga bisig niya at wala siyang ibang magawa kundi ang damayan nito. Pareho silang nanlumo sa kanilang nalaman. Kaya pala patay ang anak na ibinigay noon sa kanyang ina. Nagkaroon si Matt ng pagkakataon na mabuhat at masilayan ang batang inakala niya ay nakababata niyang kapatid. Ngunit hindi niya lubos akalain na iyon pala ang tunay niyang anak. Iyon na rin pala ang huling pagkakataon na masisilayan niya ang kanyang anak. Hindi ako makapaniwala na siyang tunay kong anak. Lumuluhang sabi ng ina ni Matt habang nakatingin kay Hope na puno lang ng pagtataka ang mga mata habang nakatingin sa tunay nitong ina. I am your daughter, yes, that's right. I'm surprised too. I thought you were my grandma, but I guess that's okay. Ngumiti si Hope makalipas ang ilang sandali na para bang natanggap na nito ang totoo. But I hope you'll still allow me to be with my mommy Liza. I want to be with my mommy and daddy forever. Yumuko ang ina ni Matt para makapantay ang heart ni Hope. Oo naman anak, hindi kita ilalayo sa kanila. Thank you po, Mom. Pareho silang napangiti ni Matt habang nakatingin kay Hope at sa tunay nitong ina na magkayakap. Matapos noon ay dinalaw din nila ang libingan ng tunay nilang anak ni Matt at nakaramdam ng labis sa panghihinayang dahil hindi man lang nila ito nakasama ng matagal at hindi man lang sila nabigyan ng chance na mabuhat ang anak nila. Sa kabutihang palad, nahanap kaagad ng mga otoridad ang doktor na nagpalit sa mga anak nila at kaagad itong nawala ng lisensya at pinatawan din ng 30 years sa pagkakakulong. Ganon din ang iba pang mga kasabot nito sa plano na yon. Umabot man ng matagal ngunit sa huli ay nakuha pa rin ng kanilang anak ang hustisya sa pagkamatay nito. Mahirap para sa kanila na matanggap na ang tunay nilang anak ay wala na. Mahirap tanggapin na hindi man lang nila nakasama ng matagal ang kanilang anak at hindi man lamang sila nakapagdalamhati nang mawala ito. Ganon pa man ay umasa sila na masaya ito kung nasan man ito ngayon. Katulad ng pangako ng ina ni Matt, hindi nito pinalayo sa kanilang anak at pumayag sa kanila pa rin ito tumira. Masaya pa rin naman si Liza dahil hindi siya mapapalayo sa batang itinuring niya ng anak. At kahit na alam niya na kung ano ang totoo, nananatili na anak pa rin ang tingin niya kay Hope. Maraming salamat sa lahat, mahal ko. Malambing na sabi ni Matt habang dahan-dahan niyakap siya nito ng mahigpit. Ramdam ni Liza ang tibok ng puso ni Matt laban sa kanyang katawan. Tila sa bawat haplos ng yakap nito ay pinaparamdam nito na hindi siya nag-iisa. Thank you for being so strong. Dagdag ni Matt. Ang boses nito ay puno ng pagmamahal. Pangako, hindi mo nahaharapin ng mag-isa kung ano man problema na darating sa buhay natin. Lagi ako nasa tabi mo para damayan ka. At haharapin natin ang lahat ng darating na pagsubok. Mahal na mahal kita. Muling bulong ni Matt sabay masuyong halik sa kanyang noo. Tila pinapawi ang lahat ng kanyang pag-aalala at takot. Sa sandaling yon, naramdaman ni Liza na buo na ulit ang kanyang mundo. Wala nang alalahanin, sapagkat ang taong mahal niya ay nasa kanyang tabi. Handang harapin ang kahit anong pagsubok kasama siya. Mahal na mahal din kita, Matt. Kayo ni Hope. Palagi. Garal-galang boses na sagot niya. Sa araw na nag-propose si Matt kay Liza, naging espesyal ang bawat sandali dahil naroon ang kanilang mga pamilya upang magbigay ng suporta. Ang mga magulang ni Liza na dati ay mariing tutol kay Matt ay nagbago ng pananaw. Pinili na lamang nilang maging masaya para sa kanilang anak. Lalo na't nakita nila kung gaanong kalalim ang pagmamahala ni Matt at Liza. Kasama rin sa okasyon ng ina ni Matt, ang kanilang pinakamamahal na si Sophia Hope at pati na rin ang dalawa pang nakababatang kapatid ni Matthew na masayang-masaya rin para sa bagong yugto sa buhay ng kuya niya. Bukod sa kanilang pamilya, naroon din si Madison. Hindi nakasintahan ni Madison si Lawrence dahil niloko rin daw ito noon. Ngunit sa kabila ng nangyari, natagpuan ni Madison ang tunay na kaligayahan. Sa katunayan, kakasal na rin ito sa iba
at masaya na sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!